From the beautiful city of San Fernando here in Pampanga, we bring you the Pampanga's Best here in this beautiful Saturday afternoon here at the Brenzigao Convention Center here at the city of San Fernando, Pampanga. Ladies and gentlemen, this is your 2026 Governor's Cup Pampanga here at the Brenzigao Convention Center here in San Fernando, Pampanga. We welcome you here this beautiful Saturday afternoon today. And we have two games for you today na pangungunahan po for our first game for today. Isa ay may pinaglalaban pa while the other is trying to finish strong. Team Tulong-Tulong Tayo Guagua looking to fit in at the playoffs. Habang ito namang Team San Simon looking to finish strong here in the season. This is our first game. Marilaga San Simon taking yung Tulong-Tulong Tayo Guagua. And our second game, Gusto Ko Progreso Santo Tomas will be taking on Bacoor I Love You All. Maya pa hapon, Pampanga, Brenta Naya po kasamang SLA President Ray Alaw, and makakasama rin natin mamaya-maya lamang si Flo Del Agua on our court side. So, Coach, Press, ano po ba ang aasahan natin for these games today? Siyempre lahat yan magpapakita ng gilas, no? Lalong-lalo na ngayon na live tayo. Ang maganda dito, siyempre lahat yan nakamonitor kay Vice Gov Delta Pineda. Para yung mga to kasi future to eh. After nila dito, magkakaroon pa silang another league na mas malaki dito. Sunod yan, dahan-dahan papunta na sa pro. Ganon kaganda ang ginagawa dito sa Pampanga ni Governor Delta Pineda or ni Vice Gov. Unang-una sa lahat, pasasalamatan muna natin si Governor Lila Pineda and Vice Governor Delta Pineda and the Provincial Governor and the Provincial Government of Pampanga. Mapapanood po ang ating laro today on our social media pages. Unang-una nga po sa Facebook and YouTube pages ng Pampanga PIO. Habang mapapanood rin po ang laro today on the Facebook page of Vice Governor Delta Pineda. Let's check our team standings para sa Bracket B. Makikita nga natin na ito ang San Simon Pampanga Press 1-6 sila sa standings. They are just fighting for their pride. Habang ito namang Guagua 5-2, they're on top of the standings. What are they trying to prove here, Press? Siyempre, hanggat hindi pa tapos itong mga standing na to, hanggat may natitira pa sila mga game, ipaglalaban nila siyempre yung lugar nila. Siyempre, ang San Simon, alam naman natin na hindi rin papayag yan na matatapos sila ng, alam mo yun, dulon-dulo. Talagang hanggat maaari, kaya nilang lalaban yan. Para sa Guagua naman. Una nga natin kapag-uusapan, Press Ray, ang San Simon, ang Marilaga San Simon, they're trying to close strong in this season. Sa kanilang ang last game against San Fernando, Pampanga, they only lost by 7 points. At kung makikita po nga natin yung ating numbers, what are the story na pwede mo pong ma-depict sa San Simon, Pampanga? Siguro, kailangan pa nilang higpitan yung magiging depensa nila para makarecover pa sila sa game na to. Bukod doon, siyempre, alam mo naman dito mga bata yan, takbuhan ng takbuhan. Doblein pa nila effort nila para makasabay tila dito sa Guagua. Kasi alam naman natin na 5-2 ang Guagua. Kapansin-pansin din Press sa ating stats na 20 turnovers ang nakomit ng San Simon. So, isa yan sa mga kailangang i-improve ng San Simon if they want to win this game against Guagua. Habang ito naman, pag-uusapan naman natin ngayon ang Guagua, ang Tulong-Tulong Tayo Guagua. So, they had a good start but they had a better ending, Press Ray. So, ito nga sa kanilang last game against Florida Blanca Pampanga, they eliminated ultimately Florida Blanca in the playoff standings nga natin. So, kung papapansin po ninyo yung inyong mga stats, ano po yung takeaways natin para naman dito sa Tulong-Tulong Tayo Guagua? Ang ganda no? Ang ganda ng tinatakbo nila, ang ganda ng run nila. Especially, di ba, rebound nila, tapos yung turnover, nalilis nila. Yun naman ang kailangan sa team eh. Kailangan na lahat mag-contribute, especially nag-step up yung mga coaches or head coach nila na para ipalo na lang ng mga player nila. So, Guagua looking to finish strong. San Simon looking to fight for their pride. Ngayon naman ay pag-uusapan pa natin ang ilan pa sa ating mga players maya-maya lamang. Pero ngayon naman ay mamaya-maya lamang ay kakausapin din natin. They're looking to close strong. Ito nga Marilaga San Simon looking to finish 6-2 para ma-safe na nila ang kanilang sarili papunta sa ating playoffs habang itong
Marilag San Simon rather looking to finish strong in the season, trying to finish 2-6 in the season. Habang ito naman tulong-tulong tayo Guagua looking to finish strong heading into the playoffs. Ngayon naman ay makakausap na natin ang ating courtside reporter na si Flo Del Agua. Flo, anong balita? Maraming salamat, Jeremy. Isa sa mga pinaka-importanting balita po coming into this game ay ito pong tulong-tulong tayo, Guagua. Wala po ang kanilang team captain and one of their key players na si Jairo Paule. So in terms of closing strong, ito talaga yung game na masusubok kung kaya po ba ng bench players na wala po yung kanilang mga highlighted na players. Sa kabilang panig naman po, para sa Marilag San Simon, sabi po sa akin ng kanilang team captain naman na si Gabriel Nocom, importante nga na mapakita nila na hindi po basta-basta magpapatalo daw ang bayan ng San Simon. Nabanggit nga po ni Press Ray na hindi yan papayag na sila yung nasa dulong-dulo. Sabi nga po ni Gabriel, kaya nga daw po nakaisang panalo sila is because they have that winning culture at yan ang gusto nilang mapakita para sa ating first game this afternoon. Para po sa lahat ng mga manonood, maya pa hapon po, kaya kayungan, ito po muli si Flo Del Agua at sa ilang sandali lang po matutunghayan na natin ang first game dito sa 2026 Governor's Cup Pampanga as I turn you over sa ating venue announcer, Mr. Rampaled. Good afternoon, basketball fans, and welcome to the 2026 Governor's Cup Pampanga Intercity and Municipality Basketball Tournament. This is presented to you by Governor Lilia Nanay Pineda and Vice Governor Dennis Delta Pineda. Catch the live action at the official FB page of Pampanga and Vice Governor Delta Pineda FB page and YouTube channel. And the live coverage is powered by Sinag Liga Asia. This is our first match at game at hand, the battle between San Simon and your municipality of Guagua. And now let's meet the starters for both teams. First for your municipality of San Simon. Starting at guard, number 1, Christian Loku. The other guard, number 13, Mikael Macapagal. At forward, number 24, Jared Ibanez. Also at forward, number 28, Joshua Datu. And center, number 9, Sean Carlos. Head coach is Dante Torres. And now let's meet the starters for your municipality of Guagua. Starting at guard, number 7, Jed Rodriguez. Also at guard, number 9, Answer Tire. At forward, number 99, Bon Sanchez. The other forward, number 12, Justin Tendugan. And center number 6, Steven Serrano. Head coach is Doc Van Mendoza. Game officials for this game, Art Herrera, Michael Galutera, and Erson Birds Ezuga. Starters have just been announced for Marilag San Simon, Christian Nocum, Sean Carlos, Mikael Macapagal, Jared Ibanez, and Joshua Batu. Meanwhile, for Tulong-Tulong Tayo Guagua, it is Steven Serrano, Jed Rodriguez, Aizer Tayag, Justin Tendugan, and Bonbon Sanchez will start for Tulong-Tulong Tayo Guagua. And ball is up at mapupunta nga ang bola sa Marilag San Simon for this first possession. Welcome po ulit sa 2026 Governor's Cup Pampanga, presented to you by the Provincial Government of Pampanga, headed by Governor Lilia Pineda and Vice Governor Delta Pineda. Again, on your court side, Press Ray Alao together with Brent and I on the call. Flo Del Agua will be on our sidelines as well, as we see first possession pala, turnover for San Simon. Here comes Rodriguez on the layup, no good. Rebound by Batu. Nakakatawa, biro mo, yung takbo niya yon, nandun kagad siya. In just a few seconds. Diba? Ganun kabilis yung mga batang to. And how talented itong mga batang ito, Press Ray. Yes, ang maganda kasi dito sa lugar ng Pampanga. Siyempre alam naman natin na maraming
PBA player na galing dito. Opo. Siyempre yan sa pangunan ni Vice Gov Delta Pineda yan. Kaya talagang lahat nag-i-improve eh. Bakit ka mo? Tiro mo, ganito kalaking liga, tapos linalive ka agad yung mga bata. So yung experience nila sa crowd, The sa live, exposure. grabe, iba yung exposure na binibigay ni Vice Governor Delta Pineda. And yun nga, kagaya nga po ng sabi niya, Press Ray, breeding ground of basketball itong Pampanga as we see Tayag in the corner. That is short. Bonbon Sanchez with the rebound. Wala yun. Siyempre, Another offensive rebound. makakatuwa rin yung mga mayor ng bawat lugar. Very supportive. Sinusuportahan yung mga batang ito, mga coaches, di ba? Nabibigyan nila ng opportunity lahat eh. From mayors to vice governor to governor, lahat sila nagkaisa para sa mga bata na to. Nice play right there by Bonbon Sanchez. Pinagpagdalan po yung depensa, tama. Grabe yun, yung hang time na yun. On the other end, Ibanez kicks it out. Three-pointer is up. That is short. Offensive rebound para sa San Simon. The fake, the bump, the jumper is good. Sean Carlos with the first basket for San Simon. Sa lapad niya, marunong siya gumamit ng katawan niya. Alam mo yun, hindi kagaya ng iba na ganun kalaki pero ang gusto maglaro sa labas. Siya alam niya na mas effective siya doon sa baba. Knowing his role, very important yan pa kung gusto ng San Simon na makuha ang panalo ngayong hapon na ito. Another offensive rebound for Guagua. Sanchez to the wing. Three-pointer is up. And there will be a foul. 3 free throws yan para kay Jed Rodriguez. Nakita niya kasi na parating yung defenders. Ang ginawa niya, nagpasabit na lang siya para kung hindi man si mute, free throw siya. And good awareness from Jed Rodriguez. So he will shoot 3 free throws right there as you see on the replay. Carlos with the first basket for San Simon. So first free throw for Jed Rodriguez. It's up and it's good. Ang laking bagay para sa mga player na to, yung ganitong kalaking exposure para sa kanila na binibigay ng government ng Pampanga, di ba? Yes, and yung boost sa kanilang moral na naibibigay ng mga ganitong exposure, napakalaking bagay para sa pagkamit ng kanilang career, ng kanilang dreams sa basketball world. 2 out of 3 for Jed Rodriguez. Wide open layup for Ibanez. Jared Ibanez with his first basket of the game. Sinubo eh. Wide open layup. Here comes Guagua. Bonbon Sanchez in the corner. That's a three! Parang ito ang star player nila. Bonbon Sanchez kanina po sa loob siya nagsimula, and on the other end, put back, yes. Off the miss by Sean Carlos. Si Joshua Bato naman ang nakaput back doon. Ang ating score is 7-6. Lamang po ng isa ang Guagua. Jed Rodriguez. Mahigpit ang depensa ng San Simon to start this game, Press Ray. Yes, kailangan nila yon para ma-maintain nila na, alam mo yun, this game, manalo sila. Meanwhile, Jed Rodriguez just hit a 3 from the same spot kung saan siya na-foul kanina. Ngayon, naibusol niya na ang unang thrust niya. The other end, Carlos, wide open. No, rebound for Guagua. Pangalawang miss niya na yun, na open. Wide open miss, Yes. yes. 10-6 is our score. 6.5 remaining sa ating first quarter. Jed Rodriguez to the corner. Back to Rodriguez in the corner. For three! Shake Dalawang play. thrust na yan para kay Jed Rodriguez. Yan ang maganda, di ba? Nakashoot siya ng una, pangalawa uli. Good rhythm para kay Jed Rodriguez. As we see alley-oop play, Joshua Bato overcooks that one. Nakum, almost a steal. Bonbon Sanchez, bounce Nice pass to pass. Tayag, no good. Offensive rebound and Sanchez. Good awareness for Bonbon Sanchez. Sinundan niya yung Mintes. Veterano na yung Sanchez maglaro, Kung may papansin mo, hindi siya nagmamadali. Relax na relax yung bata maglaro. At may awareness siya. Yes. 15-6 is our score. Lamang ng Siyam ang Guagua with 5:53 remaining here in the first quarter. You see the replay. Bonbon Sanchez, good awareness and the putback is there for him. Kung mapapansin mo yung mga player ng Guagua, hindi sila ganun kalalaki. Pero, Mabibilis. yes, iba yung bilis nila, iba yung katawan nila. Talagang pang basketball, laban na laban. Meanwhile, on the other hand, Mikhail Macapagal drains his first triple. 9:15 ang ating score. Here, 1-2 to ang San Simon.
Kasi nakita nila nakakashoot sa 3 points. Jed Rodriguez misses again. Fast break again. May San Simon. Fast break for San Simon and Nocom will score. Christian Nocom with his first points of the ball game. Sa lakas ng sigawan ng tao, hindi na natin marinig yung patipito ng referee. Serrano is trapped. And that will be out of bounds. It will stay 5 on the shot clock para dito sa tulong-tulong tayo Guagua. Tingnan natin, another play. Bumitaw again. 3-point shot, no good. Serrano, put back, wala. Another chance, yes. Offensive rebound at tumutulong dito sa Guagua. Medyo parang nag-struggle yung ano natin, ha? Yung mga bosses natin. I think may problem yung... Apologies for some technical Yes. difficulties on our end, if there is any on sa inyong screens. Ito na ulit ang Guagua. Serrano with another basket. Ganda naman nun. And a steal. Bonbon Sanchez. No. Put back. Yes. Yun ang maganda sa kanila. Ready yung mga magpa-follow up, di ba? Talagang, alam mo yun, pinagandaan nila yung game na to. No? Sinusundan nila lahat ng mintes sa Yes. kanilang teammates and those are offensive rebounds leading into points. Tres yung kung pumasok, masyadong malakas para sa San Simon. Kailangan ng San Simon na dumipensa na maganda. Jed Rodriguez is fouled. Shots good and one. And right now, it's a double-digit lead already for Guagua. Kumbaga sa limahan, etong Guagua, parang araw-araw nasa court eh. Parang laman na, no? Parang sila yung matatawag nating mga harang. Yes. Kasi, mapapansin mo, takbuhan ng takbuhan, tapos alam nila kung anong gagawin. Siguro matagal na magkakampi itong mga batang to. Yes, parang mga nagkakampihan para sa ice tubig ang mga batang ito. Yes. Yan ang kagandahan eh. Bukod sa may mga coach ka na magagaling, tapos yung mga bata very aggressive. So, magiging maganda ang timpla. Here comes San Simon. Carlos to the corner. Baseline jumper. Pasok yan para sa San Simon. Parang dart, di ba? The floater. Yeah. One-handed. Dinagay lang. Lamang ng 10 ang Guagua. 23-13. Another layup miss. Rebound for Sean Carlos. Here comes San Simon on the other end. Bueno. To the corner. Another baseline jumper. Short yan. Yun ang mahirap eh. Ang San Simon, parang naghahanap sila ng, alam mo yun, na maglilid sa kanila sa score. Parang lahat sila ayaw tumira eh. And right now, wala pa sa kanila nagkakaroon ng explosive scoring performance. Unlike dito sa Guagua, they had Jed Rodriguez. Ganda ng pasa. Nice pass. And the layup is good. Kabaligtaran naman dito sa Guagua. Lahat gustong umatake, lahat gustong tumira. Arkin Sadi with his first basket. Baba sa 12 kalamangan ng Guagua. 25-13 with 2.5 to go here in the first quarter. Jumper is fouled. At pupunta sa linya si Justin Tindugan. Okay lang, foul. Sabi ng coach niya, tira ka free throw. Alam mo yun, kailangan mo rin i-motivate. Tingnan natin to. So Justin Tindugan is at the free throw line. Let's take a look at the replay. Nice layup right there. First free throw for Tindugan. He's good. Medyo, 13 ano tayo kalamangan. first quarter pa lang, pero 25-30 na. So, a huge difference para sa Guagua. Yung nga po sinasabi natin kanina, yung offensive rebounds ang pumapatay sa San Simon. Substitutions are coming in. Papasok na si Andre Punsalan for Marilagca San Simon. Maybe he will provide the spark na kailangan nitong San Simon. Ang haba ng nilaro ng mga first five nila. 2 minutes bago nagpalit ng San Almost Simon. 8 minutes. Yeah. Tingnan natin. Another one-handed floater, Ganun short. talaga ang tira niya. Form niya. Bueno for Yes. 3. Yes! Yun! Maraming kailangan nila ng ganun na 3 points, di ba? Atake.
Ito, And maybe that will be a start of something good Yes. para dito sa San Simon. Babasa siya Yun mga lang. kalamangan. That will be an offensive foul on Ched Rodriguez. hindi pwede yun. Ang adjustment niyan, bali, coach ang magtuturo kay Gutierrez kung ano yung tamang, di ba? Hindi pwedeng tulak mo or ano para sa teammate mo. Timing, may timing doon. And it should be subtle if you're gonna initiate some contacts sa ganon. Yes. 1:57 remaining here in our first quarter. Bueno. To the corner. Back to Bueno. To the wing. Inside they go. Masyadong malakas yung pasa at pupunta sa Guagua ang bola. Siyempre, shoutout natin ang buong taga Pampanga sa mga nanonood ng live ngayon. Maraming po salamat. Supportahan po natin ang ano na to, parang itong Governor's Cup nila. Talagang, alam mo yun, yung mga batang to, akala mo, yan lang ang nilalaro, pero hindi mo alam, parang chog moral, di ba? Yeah. Naglaro ngayon sa Gilas, Pilipinas. Ito, parang stepping stone na binibigay ni Vice Governor Delta Pineda. Ang laking bagay nito. And once again, mapapanood po ang ating games on Facebook and YouTube via Pampanga PIO. At mapapanood rin po ang laro natin by the Facebook page of Vice Governor Delta Pineda. In the corner, wide open shot, three-pointer, wala. Rebound para sa Guagua. David, lilipad si David, that will be a miss. Rebound tap to San Simon. Bueno. Nakikita mo sa mga batang to, kung sino yung labang talaga maglaro or kung sino yung bago pa lang naglalaro. Kasi siyempre sa mga movement nila or alam mo yun, Yung iba ay nag-a-adjust pa. mga body language nila. Kasi doon, mag-adjust yung mga coaches, both coaches ng team, di ba? Ang laking exposure sa mga coach na ito, di ba? Dahil siyempre, naka-live sila, tapos itong mga to, hiraw mo, napupuno na tayo, Maya-maya, mas jump pack na to kasi medyo maaga pa, 2:35 pa lang, 2:25 pa lang, pero ganito na yung tao dito sa Pampanga. At makikita dito sa Pampanga na mahal nila ang larong basketball. Yes, etong Brent Sigiao, talagang pinupuno nila to pag may mga game dito. Especially in the pros, in the MPBL. Yes, lahat. Lahat ng mga nagpupuntang liga dito, talagang very supportive yung mga tao dito. Off the miss from Bonbon Sanchez. Here comes San Simon. What a layup Ganda naman nun. from Rio Dimitri. Konting bump. Kinuha sa And kabila. contact. Yes. 9 seconds left. Here comes San Simon. 7 na lang kanilang hinahabol with 5. 3 seconds remaining. Bueno in the corner. No good, and that will take us to the end of the first quarter. 27-20 is your score. Tulong-tulong tayo. Guagua up by 7. They are looking to close out this elimination round strong. Lamang sila ng 7 over Marilaggan, San Simon. There are some highlights from our first quarter. Makikita nga natin some bump and some hits para dito kay Sean Carlos. Meanwhile, dito naman sa tulong-tulong tayo, Guagua, 3 points ang nagpapalamang sa kanila, especially the ones from Jed Rodriguez. Once again, at the end of the first quarter, ang ating pong score ay 27-20. Magbabalik po tayo dito sa 2026 Governors Cup Pampanga Intercities and Municipalities Basketball Tournament. Salamat sa pagtutok. Ito pa rin po ang 2026 Governors Cup Pampanga. Live po kami mula sa Brenzy Giao Convention Center. Sa ngayon po, lamang pa rin po ang Guagua kontra po dito sa bayan ng San Simon. Pero alam niyo po, nung nakakwentuhan ko ang team captain ng San Simon na si Gabriel Nocom, he was still confident and hopeful that they can finish strong this season. Sabi niya nga po sa akin, aminado naman daw sila na medyo nag-struggle sila against sa mga mas malalakas na kalaban. Pero matagal na daw po kasi silang magkakasama, and although development
mental pa lang ang kanilang team na bubuo na unti-unti yung kanilang teamwork. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang players po ng San Simon ay lahat po galing sa DYT Basketball Training Camp, or in short, Dante Yabut Torres, which also happens to be their head coach. Kaya po kung para sa ilan, hindi po masyadong big deal yung kanilang unang panalo against sa Porac. Para po sa kanila, dyan nila hinuhugot ang kanilang kumpiyansa para po manalo sa laro na ito. Kumbaga maglalaro lang daw po sila ng basketball na napaka-natural, walang pressure at walang expectations. Tabangan po natin dito sa second quarter kung may execute po nila ang confidence na yan. Sa ngayon, balik po muna sa aming mga partners, Brent Anaya and President Ray Alao. Thank you very much, Flo Del Agua. So napag-usapan nga niya kanina, nasabi nga niya sa ating kanina na itong San Simon came from a basketball camp of their head coach themselves, Coach Dante Torres. So may chemistry na itong San Simon. Kumbaga, ang kanilang wino-workout ay yung developmental ng bawat players. So 27-20 nga ang ating score for the first quarter. Lamang po ng 7. We will be back. Tingnan nga natin muli ang ating team standings for the Bracket B. Again, San Simon trying to finish strong with 1-6. Habang ito namang Guagua, they're looking to finish at 6-2. Iniiwasan nila yung madisgrasya dito sa standings, mahulog sa number 5. Especially, mamaya maglalaro pa yung Santo Tomas na kadikit lang nila dito sa standings. Kaya kailangan talaga makuha nila yung game na to para, alam mo yun, mas umangat sila. May breathing room, kumbaga. Yes. Kasi, okay yun. Manalo ka ngayon, tapos mag-relax ka, another game, buhos uli. Kasi kung tama ka dun, kung matatalo ka ng San Simon, medyo bababa yung moral mo dahil magiging panlima ka. So there is a 4-way tie between teams number 2 hanggang number 5. So mabigat ang laro na ito para sa Guagua. This is a game that they should be taking full seriousness, kumbaga. 27-20 is your score, lamang pa rin po ang Guagua taking on Marilagca San Simon. Once again, this is your 2026 Governor's Cup Pampanga Inter-City and Municipalities Basketball Tournament presented to you by the Provincial Government of Pampanga together with their Governor Lilia Pineda and Vice Governor Delta Pineda. Mapapanood po ang ating mga laro via Facebook and YouTube pages ng Pampanga PIO. Mapapanood rin po ang larong ito via the Facebook page of Vice Governor Delta Pineda. Again, with Pres Ray Alao, Brent Anaya on the call, Flo Del Agua with us as well. So kanina nga, Pres Ray, nabanggit ni Flo sa kanyang report na itong San Simon,
is a developmental team it is a training camp led by their head coach Dante Torres. So may chemistry na rin at kahit paano itong team na ito as we see that layup from Tui. Yes, actually lahat naman dyan nagsisimula yung training camp, diba, at mga tinuturuan ng mga coaches yung mga bata hanggang sa lumaki ng ganito. Pero yung natututunan nila doon, may i-apply nila yan sa mga game na kagaya nito. Kaya ang laking bagay yung mga kanyang training camp. And kahit nasabihin natin na ito pong game na ito ay non-bearing for San Simon, ito yung game para magkaroon pa ng mas maraming learnings, kumbaga. Totoo yun. Kasi every game, kahit ano pang team yan, napakalaga para sa mga player yan. Dahil mapapakita nila yung talent nila, especially sa liga na binigay nila Governor and Vice Governor Delta Pineda na ang laki to. Kasi bakit kamo, napapanood to sa buong Pampanga, saka sa iba-ibang lugar ng buong Pilipinas at ibang bansa. And Joshua Bato with the basket, baba sa 5 ang kalamangan ng Guwagwa dito. 29-24, 10 to shoot for the boys in blue. Tindugan to the corner, Jed Rodriguez. Ang taas ng talon ni Jed Rodriguez. 2 to shoot. Put it up and in, plus the foul. Marami mga bata to, di parang naliparan. Pasa lang yun yung lilipat na yun. What more yung titira, di ba? And one basket for RJ David. Look at that. Sorry, that is Gerald David. Mintes yung end one free throw ni David. They get a steal. Here comes RJ Rodriguez and he turns it over. Joshua Bato will fly. Talagang walang takot mga bata na to. Kita mo, kita niya isa lang defender. Tapos nakita niya may kakampi pa siya. Liliparan ko na to. Yung flight mentality kumbaga ng mga batang ito. Yes. Tindugan inside, turnover ulit para sa Guagua. Gumaganda depensa ng San Simon, ha? At nagiging sloppy ang basketball netong Guagua and we see a foul and Dimitui will be heading to the free throw line. Ganda ng attitude na itong mga player na to. Hindi pwedeng pagbigyan kahit na mag-isa lang siya doon. Talagang hinabol niya para ma-defend yung Guagua na team niya. Free throw. For Dimitui. Dimitui at the free throw line. 31-26 ang ating score. Lamang pa rin po ng 5 ang Guagua. 4 na lang with that free throw. Naibaba nila, ha? Sa 4, ha? Kanina lamang pa ng 13 itong Guagua, Yes. Pampanga. And yan yung kagandahan para dito sa Marilag ka, San Simon. Hindi nila tinitingnan yung standings, yung score. They just battle and battle and battle. Tama yan, laban lang. Hanggat may schedule ka para maglaro, go. Kasi tinitingnan naman nila dito, yung ano yung exposure nila. Saka yung mga, may scout sila ng mga iba-ibang school. At hindi natin alam kung sino-sino ang mga nanonood dito. Maybe scouts are watching Yes. from different universities. Even pro teams are watching. Yes. Kaya, shoutout yan sa mga sumusuporta. Kasi ang ganda etong mga to, gaya nga na sinabi ko pa ulit-ulit na paganyan-ganyan lang yung mga laro ng mga bata na yan. Pero hindi mo alam Isang araw, biglang puputok, kagaya na nangyari kay Chog Moral. Diba? Kahit Chalmo Dalinye, pinagkaanguluhan. Dahil yun sa support ng ating mahal na Vice Governor Delta Pineda. Rodriguez lays it up and in. Kanina pa, itong si Jed Rodriguez. Kanina, first quarter, outside shooting ang pinapakita. Ngayon naman, yung ability to go inside and make some layups. Ang tapang ng bata na to. Kahit sino nasa harapan Height niya. doesn't matter. Yes, sugod at sugod. 10 to shoot for San Simon. In the corner, nice fake. Bounce pass to Batu. Batu drives and he is blocked. Basta ganun kalaki, tira mo na lang. Layup, no. Rebound for Serrano. Walang kaproblema for Steven Serrano. Ang laki nun. At mapapatawag na dito ng timeout ang Marilag ka, San Simon. Balik ulit sa Siyamang Kalamangan. We will be back as we see some highlights from Guagua. Yung reverse layup nitong si Jed Rodriguez, wala yon, pero Steven Serrano was there for the putback. We'll be back.
Joshua Batu, siya nanguna para dito sa Marilag San Simon. In their last game, 29 points para dito kay Joshua Batu. And look at that field goal shooting, 70.6%. Sinamahan pa yan ng 9 rebounds. At yung depensa, 3 steals para dito kay Joshua Batu. Kaya iba talaga ang bato ni Batu. Correct. Kaya bato lang ng bato hanggang sa mute. Yes. And right now, he's having a good game. Pero yun nga, nakikita natin, 9-point lead for Guagua Pampanga. Ganun lang kasimple, kailangan ko magpakita dito dahil bukod sa naka-live to, alam ko na magiging proud sa akin yung mga kaibigan ko, parents ko, di ba? Yes. Kaya tama yung ginagawa ni Bato dito. And also, Laban lang. shout out to the proud parents of these amazing kids. Yes. Here comes Bueno. Step back 3. Short yan. Rebound para dito sa San Simon. Pass to the wrong guy. Here comes Bonbon Sanchez on the attack. What a move! No good! Pero may foul and that will be 2 free throws para dito sa Guagua. Sayang yung ere na yun. Medyo nakulangan lang ng hang time. Yung take off. Take a look at that take off by Bonbon Sanchez. Binali pa! And Jed Rodriguez gets the rebound. Tried to put it back. Instead, he'll go to the line for 2 free throws. Parang si Direk Billy lumipad. Nakakatawa, di ba? Mga ganong highlights, lalo na kung pumasok, di ba? Sigawan ulit yung mga tao. Then, gaganahan ka lalo as a player. And 1 free throw made by Jed Rodriguez. Papasok na rito si number 41. That is Kaysid Santos. San Simon now with the basketball. They're down by 10. First half of basketball, 5:48 remaining. Pangan. Stolen by Bonbon Sanchez. Here comes Jed Rodriguez all the way. No good. And he is fouled. So another 2 free throws para dito kay Jed Rodriguez. So si Jed Rodriguez, any type of basket kaya niyang gawin. Maybe from the 3-point country, layups. Ngayon, nakakakuha siya ng free throws. Yes, totoo yun. Kung mapapansin mo, pinalapit siya ng coach na itutok mo na. Or rather, hindi Diba? pala free throw yun. So foul after that shot. So baseline inbound iyon. Here comes San Simon with the layup. Parang gano'n, yung layup na yun, itutok mo na. As easy as it Yes. comes. Easy 2 points tayo, then balik sa depensa. Ganun lang kasimple ang gusto mangyari ni coach. Basic basketball, kumbaga. Bonbon Yes. Sanchez in the corner. That is short. Rebound for San Simon. San Simon with the basketball. Here comes Nokum. Gets it back. Now, Christian Pangan for 3. CJ Pangan cuts the lead down to 5 with 4:55 remaining here in the first half. So, San Simon showing signs of life here in the second quarter. Nokum with the steal. Nokum bounce pass to CJ Pangan. Fades away and knocks it down. Hindi nagmamadali. Ang ganda na pass sa kanya, relax niya dahil nakita niya malaki. Tira ko na lang sa And labas. Guagua coaching staff asking for a travel. Hindi nakita ng ating referees. So, play on tayo dito. Naka-establish siya. So, naitira niya na maayos. Yes. Pero Jed kung tinuloy Rodriguez. niyo pa ng another step yung travel. So, Jed Rodriguez is fouled. Kasi alam naman natin sa mga official referee natin, mga veterano to. Kung saan liga na to, tumatakbo rin sa mga UAAP to, NCAA. Talagang grabe na, kumbaga sa manok yung tahid ng mga to. And we always make sure the integrity ng mga officials. Yes. Meanwhile, it's a layup for Guagua. At every time makakahabol itong San Simon, nakaka-respond ng mabilis itong Guagua. Kagaya niyan, there was a foul. So 2 free throws para kay David. Ang ganda ng set play para sa Guagua na yun. Yung last shot kanina. Di ba? Na-perfect na yung gusto ni coach. Bago ang lahat, let's turn it over to courtside to Flo Del Agua. Flo, anong balita? Thank you, Brent. Para po sa koponan ng Guagua, bukod sa iniisip na nga nila na mag-finish strong sa ating eliminations ngayong araw is an incredibly big challenge for them. Jairo Paule, Jad Chow, Kyle Nakpil at Team Sunga, yan po ang 4 na players na wala po sa bench ngayon. Most of them po ay injured sa mga nakaraang laro nila. Kaya pinahinga na lang daw muna ni Coach Armand Torres. Sabi nga po ni
Coach Arman na yung key player nila na si Jairo Pauli recovering pa from an ankle fracture. Kaya medyo big deal ang kailangan ipahinga para sa mga mas intense pa na laro sa playoffs. Kaya para po sa Guagua, non-bearing man itong laro na to, pero maganda po itong paghahanda para sa kanilang second and third group papunta sa ating semis and hopefully the championship. Gentlemen, balik na sa inyo. So injuries ang problema ngayon ng Guagua, pero kagaya nga ng sabi ni Flo, it's a non-bearing game, pero yung exposure para dun sa bench players, dapat yung next man up mentality nitong mga bench players ng Guagua ay nakahanda, and looks like they're having it. Lamang sila ng 4 ngayon against San Simon. Yes, ang ganda ng inside ni Flo doon, na talagang maiintindihan yung explanation niya na yun para sa Team Guagua and San Simon ng mga live viewers natin sa YouTube and FB Live nila Vice Cop Delta Pineda. So, ganun talaga. Kung may injury sa mga teammate mo, so kailangan may mag-step up. Yes. Yun nga, yung next man up mentality. 3.5 remaining here in the first half. Lamang ng 4 ang Guagua. They're looking to cut it further. Batu is blocked right there by David. Ang ganda ng first fake niya. Ang problema, pinunta niya pa doon sa may defender. Pwede niya nang i-teared up yan eh. Or itira ng napakabilis. Kumbaga, nag-hesitate pa. Yes. Itong si Batu. Correct. They will get another opportunity. Carlos lost the ball. Bonbon Sanchez with a steal. Here comes David on the attack. The spin move. Nice fake. And he is fouled. Ang ganda ng pasabit ni David doon. Talagang makikita mo yung shoulder niya, makikita mo yung kamay niya na talagang kukuha na lang siya ng foul para sa free throw. So David will shoot 2 free throws here. And the first one is too strong. Malakas ang pulso. Yes, kagaya niya, nag-free throw si David. Pwede niyang, alam mo yun, i-relax yung sarili niya, tapos focus sa free throw, then naka-live siya di ba? Nakikita siya ng mga parents niya, mga friends niya. And another offensive rebound. Bonbon Sanchez misses. Another offensive rebound and a foul. So napakarami na ng offensive rebounds sa itong Guagua. I-check natin yan mamaya on our halftime statistics. Parang may spring yung Sanchez kung Yes. papansinin mo Ang bilis niyang umangat. Sanchez the third pala siya. Bonbon Sanchez the third. So tulong-tulong tayo Guagua with the timeout. Lamang sila ng 4. Magbabalik kami. Back inside the Brenzy Giao Convention Center here in the city of San Fernando, Pampanga. This is still your 2026 Governor's Cup Pampanga Intercities and Municipalities Basketball Tournament. Bonbon Sanchez drains 1 out of 2 free throws. 3 minutes na lang ang natitira dito sa ating first half. And San Simon is in the penalty already. Nice fake by Batu. That's good. Doon siya magaling Kung mapapansin mo, first fake niya, then i-connect niya na kagad. Mas mabilis siyang makascore pag ganun. And kanina pa nga nakaka-score ito si Joshua Batu. Later on, we will check that on our halftime stats. Tayag trying to draw the foul. Mintisyon. Rebound for San Simon. At makakaagaw rito ang Guagua. Pangan with the steal. They will reset. Ibanez to the corner. Naghanap na papasahan itong San Simon. Here comes Dimitri. 10 to shoot. 3 on the way. Short. Tablasan na tayo kung pumasok yun. Yes. Alam mo ito sa Simon, tama ka kanina No bearing game.
labas lang namin yung talent namin, pakita kami. Ganun lang kasimple. Ang gusto nang mangyari ng San Simon dito. Ito naman Guagua. Medyo may konting pressure dahil sabi mo nga kanina, mahirap na mapunta sila sa 5. So once again, top 5 teams po mag-a-advance sa ating playoffs. Bodies on the floor, mananatili ang bola sa Guagua. Yung willingness din ng players ay sacrifice ang kanilang body to drop on the floor, to dive for loose balls. Talagang grabe yung dedication ng mga bata sa larong basketball. Totoo yun. Sa mga ganyang edad, talagang laban kung laban yan. Yan lang, travel. They're gonna travel. So San Simon will get the ball back. Another chance to cut this lead further. Maybe itabla na ang laro at 40. Talagang alam mo yan, gusto nilang baka all dito din lumamang. Diba? Para, alam mo yun, yung kumpiyansa nila mas tumaas pa. 40-37, Dimitri. 1:40 remaining here in the first half. First half pa lang, pero mainit na ang laban na itong dalawang kupunan na ito. The other end, Jed Rodriguez. Medyo nanlamig na si Jed Rodriguez after a hot first quarter. And the putback was there for Aizer Tayag. At tatawag nga po ng timeout ang Marilaga San Simon. Let's check it on the replay. Ito nga, diving for the loose balls, yung willingness nga. And the putback was there para dito sa Guagua. Magbabalik kami rito. So back inside the Brenzy Giao Convention Center. Ito naman para dito sa tulong-tulong tayo Guagua. Si Bonbon Sanchez yung kanino pa napapansin press ray. So in their last game, he had 33 points, 16 rebounds. A very dominant player itong si Bonbon Sanchez. At bukod doon, sa depensa, 3 steals and 3 blocks. Yung great field goal percentage si Bonbon Sanchez na nagdadala sa kanya. Yes, kahit sino magugulat sa bata na to. Kasi kung mapapansin mo, di ba? Parang Dennis Rodman ng dating, iba color ng hair. With the hair. Di ba? Tapos talagang laging, I think, laging nasa 2,500 to. Kasi mapapansin mo yung color ng skin niya. And the body language. Yes, pero ang tibay, ang tapang. Di ba? Laro lang siya. Wala siyang ibang gustong gawin kundi ipakita kung anong meron siya. So, what a block right there. Steal by Jericho Rodriguez. He'll fly! So medyo nabati ko. Sabi ko kanina, medyo nanlalamig si Jed Rodriguez. Ganun talaga ang gusto niya. Lipad kung lipad, score kung score. So, ganun lang simple. Tapos ang sipag ng depensa. Another steal. Tayag will go all the way denied. What a block. Inintay niya pa eh. Oo. He was looking for a contact right there. Instead, natapal siya doon. Grabe. Let's take a look at it on the replay. Nakakuha na siya ng steal eh, but instead, he waited for the defender to come. Para sinabi siya, palpalin mo ako. And we will stay on the air. Lamang po ng 7 itong Guagua. A better showing for San Simon here in the second quarter, Press Ray. Yes, ganun talaga ang mangyayari. Kailangan magpakita sila dito. Offense and defense. Wala silang ibang isipin dito. Di maglaro lang. As per ng coach nila. Talagang ito, para sa kanila to eh. Di ba? Exposure-wise, nandito na tayo. So, pakita lang ng gilas. So nalalapit na nga ang playoffs nitong Governor's Cup Pampanga. And again, mapapanood po ang ating mga laro via Facebook and YouTube pages ng Pampanga PIO and on the Facebook page of Vice Governor Delta Pineda. Beautiful faces on the crowd. So halatang marami ang nag-e-enjoy sa panonood ng ating mga laro. Even at the height ng init dito sa Pampanga ngayon. Yes, sabi nga sa kanila ni Ram R. Barker na kumaway tayo, ipil natin yung game. Yun. Siyempre ang official referee natin, Art Herrera, Anthony Roque, Bert Isuga, Michael Galatea. Wow. For hard-working officials for this game. Serrano! And the foul. Ang laki. Siyempre, Walang kahirap-hirap yung rebound. Kumbaga nahulog sa kamay niya. Shoutout natin si Combad. Yan ang talaga napakasipag
na kasama nila at namumuno sa kanila. Steven Serrano at the free throw line and he makes it. Balik sa double digits ang kalamangan ng Guagua Pampanga with 40 seconds remaining here in the first half. Another steal by Jed Rodriguez. Wow, what a pass! Bonbon Sanchez with a finish with a very nice pass Yes, it's from Jed showtime, Rodriguez. Box. Showtime, yes. Yes, ganda. Balik sa 12 ang kalamangan. 20 seconds remaining here in the first half. Rivers layup is no good. Offensive rebound. Blanc was there. Follow! Yes! Siya nakashoot. Swinerte pa! Yes, ang laki kasi nito. 5 Diba? seconds remaining. Here comes Jed Rodriguez with 3. With 2, Rodriguez will pull. Short. Oh, he got another shot. And that will do it for the first half of action. Nakabalik ang San Simon, but in the end of the half, Guagua with another run to make it another double-digit lead to end second quarter. Let's take a look at some highlights. Yun nga yung sinasabi natin kanina, nagsimula ng humabol ang San Simon in the early stages of the second quarter. Pero yung Guagua, every time makakakuha sila ng run, they will make a run of their own, kagaya nga nung nangyari at the tail end of the second quarter. Kaya naman lamang sila ngayon ng 10, 49-39. And the fans are loving it. 49-39 at the halftime. Magbabalik kami rito sa Brenz Igiao Convention Center. Kapampangan misapwak. The Kapampangan region, even in those days, it was a land rich in natural beauty and resources. Gabunding pantas at marangal. But long before the age of progress, the Kapampangans had already built a thriving civilization, rich in culture, governance, faith, and trade. In 1571, after the fall of local hero Tarik Soliman, Pampanga became the first Spanish colonial province, its fertile plains turning it into the breadbasket of Luzon. Through the centuries, Kapampangans proved their courage and leadership, from defending their land to producing the country's first priests, nuns, and doctors. In every era of change, they stood at the front lines of reform, from General Maximino Hizon and Jose Alejandrino to Francisco Macabulos, Pedro Abad Santos, and in modern times, Benigno Ninoy Aquino Jr., whose legacy reignited the nation's democracy. Nananatili pa rin ang Alert Level 5. Daan-daan ang nililipat sa resettlement areas. Nagkaroon na naman ng pagputok. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga taga-Pampanga. Then came Mount Pinatubo's eruption in the 1990s, one of the most powerful volcanic events of the century. Thousands of homes were lost, livelihoods destroyed, and Pampanga lay buried under a sea of ash and lahar. Many thought it would never recover, but resilience defines the Kapampangan spirit. From devastation rose opportunity. What was once ruin became renewal. From a cradle of ancient civilization to a center of modern progress, Pampanga continues to rise, stronger, smarter, and more dynamic than ever. At the heart of Central Luzon rises a province at the forefront of trade, travel, and transformation. This is Pampanga. Just an hour north of Metro Manila and home to the world-class Clark International Airport, Pampanga stands as the gateway to Northern Luzon, to Asia-Pacific and beyond. Driven by perseverance, blessed by nature, Pampanga spans over 2,000 square kilometers of rich, fertile land, sustaining not just households, but entire industries. A vital source of grains and vegetables, from golden rice fields to high-value crops, livestock and poultry, pigs, cattle, chickens, and ducks.
dairy and eggs, fresh milk, artisan cheese, local produce. Aquaculture, tilapia, catfish, crabs, prawns, and bangus. This abundant harvest fuels regional food security and powers national supply chains across the Philippines. When it comes to flavor and experience, Pampanga is second to none. Here, food is more than nourishment. It's an art, a heritage, and an identity. From gourmet dining to legendary Kapampangan dishes like sisig, hailed globally as one of the best pork dishes in the world, to beloved heirloom recipes like bringhe, humba, and bold delicacies like stuffed frogs, mole crickets, and native snails. And the desserts? Colorful kakanin, handcrafted pastries, and of course, halo-halo. Pampanga's culinary legacy is so rich, it keeps the world coming back for more. And it only gets better. Homegrown brands known for their flavorful tocino, longganisa, hot dogs, and taba ng talangka have gone from local favorites to global exports. Today, the world is not only getting to know Pampanga, it's starting to taste it. But it's not just taste and talent, it's craftsmanship without limits. From the handmade guitars of guagua to the hammered metal work of apali, aluminum wares of Florida Blanca, caskets and pottery of Santo Tomas, the sacred santos and masterful furniture of Betty's. To the world-famous lanterns of San Fernando, and rising stars in fashion. Philippines! Kapampangan's creativity is boundless. It's no wonder Pampanga draws thousands of visitors each year. From natural wonders to world-class attractions, luxurious hotels, scenic resorts, theme parks, and ecotourism escapes. The province feels like a tour around the world, yet remains proudly authentic Filipino. A place so beautiful, you'll ask yourself,
Maya pahapon, Pukak kayo nga. Ito muli si Flo Del Ago. Live pa rin po tayo dito sa Brenzy Diao Convention Center. At habang naghahanda po ang ating mga teams paparating ng second half, pinahiram po muna ako ng oras ng napaka-hardworking na mga assistant coaches dito po sa aking tabi. Unahin po muna natin si Assistant Coach Alwin Manalang mula po sa Guagua. At maya-maya lang po, makakasama naman natin si Assistant Coach Curly Tonggol ng San Simon. Magandang tanghali po sa inyong parehas. Coach Alwin, unahin ko na po kayo, no? Napakasimple lang po ng tanong ko para po sa karamihan ang iniisip nila non-bearing game naman. Magre-relax na lang ang Guagua dahil kahit papaano naman po ay pasok pa rin po kayo sa playoffs. Pero agree po ba kayo, coach, na hindi naman po ganun ka-importante o meron po kayong kakaibang opinion? Para sa amin, ma'am, must win kami kasi kailangan namin itong panalong to dahil nga yung pwestuhan namin kasi umaasa din kami sa mga ibang teams na baka matalo din. At least kung manalo kami, mag-stay kami sa number 2, ma'am. Kaya must win kami. Kaya kailangan namin to, ma'am. Okay. Coach Alwin, at dahil nga po sinabi nyo na must win ito, sa palagay ko po yung mga kababayan nyo po sa Guagua, nakatutok pa rin po kung ano mangyari, lalo na't ang dami nyo pong mga players na hindi nakapaglaro ngayon. Baka gusto nyo pong i-shout out ang mga kababayan po ninyo at mga taga-suporta ng inyong koponan. Una-una, nagpapasalamat po kami sa mayor namin, sa mga konsyal namin ng bayan, lalo na mga taga-Guagua laging nanonood, nakasuporta sa mga bata dito. Maraming salamat sa pagsuporta sa mga bata at sana huwag kayong isawang sumuporta sa mga Team Guagua. Thank you. Maraming salamat po, Coach Alwin. Dumako naman tayo dito kay Coach Curly Tonggol. Coach, maraming salamat dahil sa sasaglit na oras, pinaunlakan niyo po kami dito sa interview. Kanina po, no, napansin niyo na na-trim down na nga po sa 4 yung lead, no? Pero medyo lumayo pa rin po bago matapos yung first half. Ano po bang dapat gawin ng San Simon dito sa second half para lumaban po ang inyong team? Yun nga po, ma'am. Sabi nga po namin sa kanila, focus lang sila sa game at sipag lang sa loob ng court. Sumunod lang sa binibigay ng mga coach Dan. Yun po, sipag lang sa loob at tiwala lang sa sarili. At coach, bago po magsipag at magbigay ng tiwala ang inyong mga players, kayo naman po, medyo artistahin din kasi kayo, coach. Palagay ko po, naghihiyawan po ang mga kababayan niyo sa San Simon. This is your chance na batiin po sila. Yun nga po, nagpapasalamat ako kay acting Ankenlas po at sa mga opisyalis ng San Simon, sa mga sumusuporta po sa San Simon, maraming salamat po. Maraming salamat po muli sa dalawang head coaches, Coach Curly Tonggol and Coach Alwin Manalang. Good luck po sa inyo sa paparating na second half. At pag-usapan po muna natin ng mga nangyari noong first half. Bumalik tayo kina Brent and Press Ray. Thank you very much, Flo Del Agua, for that interview with our 2 assistant coaches. 49-39 is our halftime score. Kanina nga po sa first quarter, binuksan nila Jed Rodriguez ang shooting, Bonbon Sanchez with some layups, habang ito namang San Simon pasundot-sundot. They're getting some highlights of 2 points, especially from the lights of someone like Sean Carlos. Andyan din sila Justin Bueno, sila Rio Dimitui. Sila yung mga nagbibigay ng buhay dito sa San Simon. At kanina nga na nababanggit na natin, Press Ray, na every time magkakaroon ng run itong San Simon ay bumabawi ang Guagua. Kaya kanina nga, 2 na lang ang lamang. Ngayon, balik sa 10 kalamangan. What are your takeaways on that first half? Yun, gano'n talaga. Kailangan mag-adjust ng Guagua. Kung gusto nilang, alam mo yun, gumanda yung standing nila. Kasi hindi natin alam. Pero eto, tingnan mo natin yung halftime Let's take a look at their halftime stats. Field goals hindi nagkakalayo, 58% versus 52%. At lamang pa dito ang San Simon. Take note of that, Press Ray. On our assists, 6-3 for Guagua. So medyo selfish ang basketball, but it's working. On the rebound department, dito na lumamang ng husto ang Guagua, 22-13. At yung bench points, dito naman angat yung San Simon, 18-3. Totoo yun. Kaya talagang kung gusto manalo ng Guagua, ulitin ko lang, kailangan nilang mag-run na maganda dito kasi ano na tayo, second half na. Diba? Kung tatalunin sila ng San Simon dito, malaking sugat para sa kanila. At yun nga kanina, kagaya nga ng sinabi ng assistant coach ng Guagua, hindi sila pwedeng magpakampante dahil anytime at any moment, baka sila ay mahulog sa number 5 pag sila ay matalo dito dahil nga on our next game, maglalaro pa yung kanilang katabla sa 2-5 na Santo Tomas, if I'm not mistaken. Pwede pala silang mamili dito pag nanalo sila 3 or 4. Yes. They can also be as high as number 2 seed if ever they win this ball game. Pwede.
Laking bagay yung game na to para sa Guagua. And malaking bagay rin for San Simon in terms of their pride. Totoo yun. Di ba? Siyempre, nandiyan ka na rin lang sa stage na yan. So, maglalaro ka ng maayos para sa Team San Simon mo. And we are back. It's the third quarter of our 2026 Governors Cup Pampanga Intercities Municipalities Basketball Tournament. Ito pa rin hatid sa inyo ng Provincial Government of Pampanga, especially headed by Governor Lilia Pineda and Vice Governor Delta Pineda. Mapapanood ko ang ating mga laro via Facebook and YouTube sa pages ng Pampanga PIO at mapapanood rin ang ating laro via the Facebook page of Vice Governor Delta Pineda. We would like to greet Vice Governor Delta Pineda who is watching. Happy watching po, Vice Gov. Yes, si Vice Gov Delta Pineda talaga, lagi nakasupport yan sa mga laro dito sa Pampanga. Especially sa yung mga player niya. Talagang may mga lalaroan sa mga iba-ibang liga. Talagang sinusuportahan niya pa rin. Meanwhile, Bonbon Sanchez with another basket. So, kanina sinasabi natin si Bonbon Sanchez ka nanguna as we see on the replay. Yung fearless attack. Kahit may depensa sa harap niya, may kamay sa mukha niya, walang takot. Bonbon Sanchez. Yun ang kagandahan sa player na yan. Alam mo yun, talagang itong batang to possible para sumikat din eh. Here comes Guagua. Jumper is up for Jed Rodriguez. Set a short. Serrano was there for the follow. Parang yung Rodriguez, ang taas tumalon eh. Di ba? Nakita mo yung jump shot niya kanina, hindi biro yun. Despite his height nga, no? And backcourt violation yan para dito. May depensa pa silang dalawa, di ba? Rodriguez, grabe itong batang to. Alam mo yun, kung titignan mo, payat, maliit, pero iba yung talon. Height is might, pero in the case of Jed Rodriguez, kailangan masipag. Matapang, di ba? Puso. And ito yung mga, makikita mo dito yung mga likes of Jason Castro na high flyer. Sobra. Iba yun. Di ba? Another Kapampangan talent. Yes, best point guard in Asian, ha? Two-time. Yes. Jason Castro, the Blur. 17. Grabe yun. And take note, this is the largest lead of the game for Guagua, 53-39. Hawak ngayon ng San Simon ang bola. Great defense being implied by Guagua and they force another turnover, Press Ray. Nagising ng Guagua, talagang na-realize siguro nila na kailangan natin manalo dito, guys. Hindi pwedeng, kahit no bearing to, kailangan natin pumukpok. 53-39. Wala pang 2 minutes na nawawala dito sa ating third quarter. Look at that escape of defense from Rodriguez. Joshua Bato with the rebound and there will be a foul. Bago yan, magkaroon muna tayo ng report mula sa courtside. Flo Del Agua is there. Flo, anong balita? Brent, kanina na pagkwentuhan nyo at nabanggit nga ni Press Ray na dito sa Pampanga, maraming mga nagpo-pro kaya sikat ang basketball dito. Pero ang katotohanan po niyan, sikat po ang basketball dito dahil grabe ang kanilang grassroots program. Para nga po kay Joshua Bato ng San Simon, ano man ang mangyari po dito sa Governor's Cup, lamang sa kanya yung gratefulness. Kwento ko sa akin ni Joshua, dati hanggang inter-school lang po sila sa San Simon, yun lang po yung mga nakakalaban niya. Pero dahil daw po dito sa Governor's Cup ng ating napakahusay na Governor Lilia Pineda, pakiramdam ni Bato ay umaangat na rin yung kanyang level ng paglalaro ng basketball. Kaya yung mga talo daw nila, hindi yan nakikita ni Joshua na pagkatalo o failure because in fact, ang dami niya daw pong napupulot doon sa mga mas mahuhusay at mas malalakas na teams na maaari niya daw magamit sa kanyang sariling career and hopefully magamit para makabawi ang kanyang kupunan dito sa second half. Yan muna sa ngayon, balik sa inyo. Grassroots program. So, this can serve as a lesson for other local government units na tutukan yung grassroots program. Hindi lang ng basketball, hindi ng other sports dahil so many athletes ang nangangarap at may talento. Totoo yun. Yun ang nangyayari ngayon dito para sa Governor. Wow! Woo! Parang may mata sa likod. With eyes on the back of his head. Take it away, Press. Yes, yun nga ginagawa nila Governor Lilia Pineda para dito sa mga batang to. Napakalaking impact nun. Alam mo bakit? Dito nag-i-start yung karoon nila na ubusbong ng ubusbong hanggang sa pangarap nila mag-pro. Another one for Bonbon Sanchez. He's having a show here in the third quarter. And this is now the largest lead of the game for Guagua. 59-39. And magbabalik kami rito sa Governor's Cup.
there on your screens is our league commissioner, Coach Leo Isaac. So a very dedicated guy, our commissioner. So napakasipag, Coach Leo Isaac. So back into live action, 20 na ang kalamangan ng Guagua rito. And San Simon looking for answers. And that is not the answer they're looking for. Another turnover. And Jed Rodriguez traveled. Ang ganda ng abang ni Nocom doon. Talagang in-anticipate niya na natatakbo itong si Jed Rodriguez, so he waited. Ganun talaga eh. Pagka ganun kabilis, kailangan abangan mo ng tama eh. Pag hindi, Nice pass. foul. Wow. Si CJ Pangan yung isa sa positives na kanina ko pa nakikita. Para dito sa San Simon, Jed Rodriguez almost flew right into our table. Talagang kung gustong alam mo yun, bumabayin lamang dito ng San Simon, kailangan nilang ganyan. Kaya makipagpisikalan sila. Kasi And kung yung di, depensa. yes, kakainin ka ng bumbo ng Guagua. Plus, kailangan nilang i-limit yung turnovers sa kanina pa natin sinasabi. Turnovers and offensive rebounds, yun yung dalawang bagay na pumapatay dito sa San Simon in this ballgame. Wow! Bonbon Sanchez is having an afternoon of his life. Lead is back up to 20, 61-41. 6 minutes to go here in the third quarter. Ibang klase move ni Bonbon Sanchez na yun. Ang hirap nun. Yung DNA ng batang ito pagdating sa larong basketball. And San Simon gets a basket right there. Unti-unti na napupuno ang Brent Sigiaw. A very jam-packed afternoon here at the Bren Sigiaw Convention Center. Kung kayo po ay malapit lang, you can come. Join us. Masaya dito sa Bren Sigiaw, dito sa Pampanga. Ang problema And if you can come, pwede nyo panoorin by our Facebook Live sa Pampanga PIO at sa page ni Vice Governor Delta. Ang problema, wala na silang upuan pagdating nila. Kasi ang dami na nakapila doon sa labas. And meron pa, Press Ray, meron pa konti tayo na lang. on our upper boxes. Tingnan mo yung nakapila sa Oo, baba. napakadami. A jam-packed afternoon. Di ba, ipapakita naman ni Direk Nomar mamaya yan, yung mga taong yan, saka yung mga nasa labas. 1 out of 2 para dito sa Guagua. 19-point lead, 5.5 to play. So ano kaya yung sagot na hinahanap na itong San Simon, Press Ray? Yun lang, depensa talaga. Kailangan nilang dumipensa, kailangan na sumabay ng physical game. Hindi pwedeng, alam mo yun, pakabayaan ng ilang misko ng Guagua, kundi talagang tatambakan sila nito. Lalo na yung sipag na itong Sanchez na to, iba yung pinapakita ng bata na to. And he snatches another rebound right there. Ito na si Jed Rodriguez. Binalik kay Bonbon Sanchez underneath. Nice pass, stolen away. Tatakbo ang San Simon. Ganda nice na pasa. And there was a block, I believe. And a wide open Serrano for the layup plus the foul. Kala ko, bumuelo na para dumunk eh. Now the question for San Simon, bakit pa nila kaya hinabol yung layup na yun? So, yes, merong mga layups na talagang pagbibigyan mo na lang. As you take a look at the replay yan, malayo na yung binabantayan mo, you have to let that go instead of giving up an end-one play. Meron kasi mga coaches na ang gusto makahabol ng mga player nila. Or, aggressive. Yes. Kaya lang yung, tama ka naman doon, yung foul na yun, napakalayo na nung layup. So, dapat binigyan niya ng 2 points na yun, then bawi na lang. Bawi on the next possession. Yes. 21-point lead, 64-43, almost a steal, but there will be a foul. Foul, tumama talaga sa kamay. On Jed Rodriguez. And masyadong malakas, another turnover for San Simon. Yung mga coaches ng San Simon, umupo na eh. Pero yung mga player nila, nagigil pa maglaro, di ba? Kasi yung mga player talagang gusto pang pakita. Yung eagerness. Yes. Ito na mga Guagua, talagang na-stress pa yung mga coaches nila. Dahil siyempre, ang gusto nila dito, talagang tambakan eh. At mahaba pa ito, 21-point lead. With this much time, talagang marami pang pwedeng mangyari sa larong basketball. CJ Pangan gets another basket right there. Lamang baba sa laming siyam ang kalamangan. And that will be a foul. Nakakuha pa ng foul, di ba? Ang San Simon. And a turnover para dito sa Guagua. Yes. San Simon ball tayo. So kaya mapapansin natin na talagang
Nandiyan pa rin yung coaches ng Guagua para gabayan ng kanilang players dahil, like I said, masyado pang mahaba. 4 minutes at isang buong quarter pang mangyayari. Yes. Hindi pwedeng mag-relax yung mga player nila. Lalo na yung San Simon, sinabi mo nga na wala namang gusto mangyari dito kundi ipakita yung mga talent nila. That is right. Carlos! Oh! Dipsy Do! Sabi niya, kayo lang ba meron? Meron din ako noon. Dumilipad din ako. Meron ding hang time and a block by Carlos. Nakabawi. Nokum on the drive. Nice pass. Joshua Bato with another basket. Baba sa 17 ang kalamangan ng Guagua dito. Okay yung bato na to. Alam mo yun, kahit na ganito yung lamang ng kalaban na, relax He lang never siya. stops. Yes. Sanchez kicks it out to the corner. 3-pointer is up. Short putback by Tindugan. Justin Tindugan with a putback. Daming talent talaga sa Pampanga ng mga bata. Minsan, pag ikaw yung coach, mahirapan ka rin. Pag nagpa-tryout ka, ganyan ang karaming magagaling. Yes. So, at kailangan mo lang mamili ng 15, 18. Totoo. Reserve na yung tatlo. It is 66-49. Bonbon Sanchez babagalan ng bahagya. They are up by 17. Yes, hindi naman nila kailangan magmadali dahil kita mo naman yung lamang nila, 16 points, di ba? So, kailangan lang pasapasan lang, relax lang. And yun. That will be a backward violation. Galing ng Nokom doon, di ba? Kapag nakakaamoy ng defensive stance itong si Nokom, talagang laalapitan niya yung kanyang binabantayan and he will force a turnover right there. Yun ang kailangan niyang gawin. Sa size niya na ganyan, dapat talaga aggressive siya sa defense. And here he is with the basketball. Nokom sends it to the corner. 10 to shoot for the guys in green. Here comes Bonbon Sanchez with a steal. Napakabilis. Parang may pakpak sa payo. Grabe manakbo. Pangan, jump shot. Short. It's Nukom pala. Nukom, not Nokum. Yun, so thank you, Direk Billy. Oo, kasi baka mamaya magreklamo ng Nokom ng Rain or Shine. De Jesus from downtown. No. Oh! We got a guy down on the floor. Play goes on. Pangan scores plus the foul. So medyo nayanig doon si Steven Serrano. Ang lakas nun, pero baliwala lang sa kanya. With under 2 minutes to play, let's take a look at the replay. Nice adjustment by Pangan, getting the end one. Ay, nawakan niya pala sa baba. Yes. Kailangan marunong din tayo mag-initiate ng contact. Lalo in this era of basketball, it's more physical. Ngayon kasi, baliktad. Ngayon, anong nangyayari sa basketball ng other countries, especially Europe, di ba? Mga European player. Yung mga big man nila, hindi na gaya ng dati na time nila Shaquille O'Neal, di ba, na talagang more on loob. Ngayon, kailangan may shooting ka sa labas para yung NBA na pinapangarap mo, automatic ka. Dati kasi pag malakas ka sa loob, okay na kagad, NBA ka na, di ba? Ngayon, iba na. You have to be a stretch five. Yes, ganun na. Kaya, kita mo sila, Lokic, di ba? MVP, di ba? Samantala natin. Wembanyama. Yes. With that 7'4 frame. Paano mo babantayan yun? Sa laki niya, may tira pa sa labas. Hindi lang basta-basta tira sa labas, sure ball. Yes. Guagua. Oh! What a block! Woo! Grabe naman yun. What a rejection. Take a look at the replay. In-expose na yung bola, so that gave an opportunity for the block for Dimitui. Parang sipalpalin mo ko. In-invite niya eh. 20 on the shot clock para dito sa Guagua. It's a 16-point lead. Still a long way to go. Long three by De Jesus. That's short. Rebound for San Simon and CJ Pangan will go coast to coast. Kaliwete siya pag napwesto siya sa left na side. Matik na kay Pangan yun. Yun And lang. dribbling violation right there. Yes, tama yan. Para tinatawag ng mga official natin yan. Para may tama ng mga bata. Yes. Yung mga mali, di ba? Hindi naman yun itatawag na para lang mapahiya ka or trip lang ng official. Hindi. And in the end, this is an avenue for the growth nitong mga players para may natin. tama yung mga mali nilang hobby, di ba? Dimitui inside.
Carlos fakes, fires, and misses. Masyado malakas. Serrano with the rebound. Parang gusto niya mag-hang time eh. Diba? Ni Carlos eh. Parang ayaw niya ng mga shooting Mga na jump ganun. shots. Yes. 38 seconds remaining here in the third quarter. Guago with a chance to go for 2 for 1. Instead, they shoot it, miss it. 30 seconds remaining. Nice pass. Bueno. Got Ganda it. naman nun. Grabe to si Bato. Great defense but better Yes. offense. Offense, defense, may pasa pa. Kompleto Ricardo yung batang yun. Bonbon Sanchez misses the 3. The follow is good. 70 to 56. 10 seconds left. Joshua Batu all the way. Yes. Woo! Alam niya kung kailan niya ipapasa. Alam niya kung kailan niya atakin. Ganun katalino ng Bato. Joshua Batu with everything he got. And maubusan na ng oras ang Guagua dito. At the end of the third quarter, lamang pa rin ang Guagua. It's still a double-digit lead, but you can see San Simon is fighting for their lives here. Let's see some highlights from that third quarter. Si CJ Pangan pa rin ang nangunguna para dito sa Marilagas, San Simon. Pero dito naman, sa tulong-tulong tayo, Guagua, Bonbon Sanchez having a show here in the third quarter. Pero syempre, katulong pa rin niya sila Jed Rodriguez and the guys in blue. 12-point game at the end of 3. It's 70-58. Tulong-tulong tayo, Guagua with the lead. Back inside the Brenzy Giao Convention Center here at San Fernando, Pampanga. We welcome you back here at the 2026 Governors Cup Pampanga Intercities and Municipalities Basketball Tournament. Grabe, With siyempre. Pres Ray Alaw Brentanayo on the call. Thank you. Siyempre, batiin natin si Boss Alvin Tanyada. The legendary Alvin Tanyada. We miss you here on the panel, Boss Alvin. Siyempre, happy birthday, Boss Benedict Buwan. Mabuhay ka po hanggang gusto mo. Happy birthday, Boss Happy Benedict birthday Buwan. to you. By the way, mapapanood po ang ating mga laro via the Facebook and YouTube pages of Pampanga PIO. Mapapanood rin ang laro sa Facebook page ni Vice Governor Delta Pineda. This is the league brought to you by the provincial government of Pampanga. Siyempre, magpasalamat tayo kay Governor Lilia Pineda. Grabe itong ginagawa ng programa para sa mga bata na to. Alam mo, yung natutulong nila sa mga bata na to, hindi biro ah. Saksi ako dyan, from Arvin Santos, di ba? Abueva, dami. Diba? Sanggalang, lahat ng mga malulupit na player niyan galing dito. Back into live action, CJ Pangan. He has been the story here in the second half. In the whole ball game, actually. Layup no good. Offensive rebound, 5 to shoot. Pangan has a offensive rebound. Hindi niya na Bad malamang. pass right there. Kung kanino niya ipapasa. Layup is good for Jed Rodriguez. Minsan ganun pag naka-airy ka na, tapos ang ganda ng depensa, siguro pwede mo na itira mo na lang. Kumbaga emergency pass ang Yes. hinanap doon. Bueno from deep, that's short. Tatakbo rito ang Guagua. They turned it over. Joshua Batu on the attack. He's fouled. At pupunta sa linya si Joshua Batu for 2 free throws. Sipag yung Bato na to. Kanina pa yan, walang labasan. And he never stops playing. Yes. Ito nga yung layup ni Jed Rodriguez kanina. Si Jed Rodriguez, no, hindi pa nakukuha ng kakampi niyang rebound. Andun na siya sa kabila, tumatakbo. Ganun kabilis yung bata na yan. Yes. Joshua Batu missing the first free throw. I think pareha sila ng Bato na hindi pa linalabas ng mga coaches. Eh.
both coach, hindi sila nilalabas, ha? Si Bonbon Sanchez nakapagpahinga na ng bahagya. He's on the bench right now. Yes. And that is a well-deserved rest para dito kay Bonbon Sanchez. Eh, grabe naman kasi yung effort ng batang yun. Rebound, defense, offense, lahat. Di ba? He's leaving everything on the floor. Here comes Nukom. And Nukom gets it back. Inside they go. Nice fake. Kick it out to the corner. Bueno, 5 to shoot. At they will turn it over. Yun lang. Pinasa sa paa. But this is just a 14-point lead. Malayo pa ito. 8:15 to go. Yes, malayo pa. 8 minutes pa yan. Di ba? Marami pang pwedeng mangyari. Kaya lang, dapat maging aggressive sila sa defense nila kung gusto nilang bumaba yung lamang na yan. 8:13 remaining. Jed Rodriguez, nice bounce pass. And that will be a miss. Rebound for Serrano. Nice footwork. But it traveled. Ang ganda ng footwork kaso parang tinitingnan niya pa yung mga kamay. Dapat yun, automatic pag ikot mo, then dalhin mo na sila sa taas. Yes. Tatawag naman ng foul yung mga official. Back comes Sam Simon. They're up by down by 14 rather. Malakas yung pasa. And that was deflected. That was deflected. Instead, Jed Rodriguez will get the steal and he lays it up and in, and we got a player down. This is the last thing you want to see in a non-bearing game. A player getting injured. 74-58 is our score. Medic. We'll check on him after the timeout. So Christian Nukom went down with an apparent ankle injury. So we will check on him later on. Back into live action. They're down by 16. San Simon I'm talking about. Here comes Punsalan. So medyo malaking blow yung pagkawala ni Nukom. Totoo yun. Actually, pinuntanan ni Flo para sa malaman kung ano yung magiging report niya sa atin. At sa... I hope it's nothing serious. Live, yes. Yun, siyempre, shoutout ko lang. Matt Manarang, nanonood siya ng live. Enjoy the game. 10 on the shot clock. Tindugan missing. Bato with the rebound. Sipag ng bato na to. And he is taking it to himself. Bueno, jump shot. Off the glass, won't go. Oh, what a pass. Taken away by San Simon. Another opportunity. 3-pointers up. Putback is good. So kung mapapansin mo, medyo weird yung form ni Mikel Macapagal. Pero I think it works for him, no? Totoo. Ang maganda dito kay Bato, alam mo yun, sa size niya, kaya niyang dalhin ng bola hanggang baba. A big guard, kumbaga. Yes. Tindugan, floater, no. Another chance, no. Pupunta rito sa San Simon ang bola. 6:13 remaining here in the fourth quarter. A steal by Jed Rodriguez. Magtaas tumalo na itong Rodriguez talaga eh. Rodriguez turns it over. Masyadong nagmadali itong si Rodriguez sa play na yun. Totoo. And another 2 points for San Simon. And pwede pa. Mikael Macapagal. Yes, it's a 12-point game with under 6 minutes to go. Still a long way to go. Mahabang basketball pa ito, Press Ray. Kung tinig naman si Sanchez, nasa table official na. No. Siyempre, bumabahin naman eh. Kailangan na yung servisyo nitong ni Bonbon Sanchez.
Si Serrano medyo nag-hesitate, so mintis siya doon. And we're gonna whistle and a foul. Yeah, foul talaga. Foul. Yan na, bumalik ng Sanchez. CJ Pangan checks back in for San Simon and Bonbon Sanchez will check in for Justin Tindugan. So good minutes para dito kay Tindugan. Makibalita tayo kay Flo Del Agua. Flo? Brent and Press Ray, kanina po sa huddle ng Guagua, sigaw ni Coach Arman, masyado daw relax itong mga players during the first half, kaya nahabol pa sila. Kaya kung pansin nyo pagdating ng third quarter, bigla silang pumutok dahil isa po sa mga players, tinawag mismo ni Coach Arman sa kanyang tabi at pinirapiraso sa kanya sa board kung anong dapat niyang gawin. At yun po ay si Jed Rodriguez. Kumbaga, isinalalay nila dito kay Jed kung papaano makakatakbo ang Guagua to finish strong in this match. At hopefully, itong si Jed, maisip niya rin na i-take advantage yung kawalan ng team captain naman dito po sa San Simon na si Gabriel Nocom na kanina po napansin natin na he was down on the floor. Banggit niya po sa akin na mali po kasi siya ng tapak. Kumbaga, paharap yung naging tapak niya. But fortunately, sabi po ng ating medic ay nothing serious naman at kung gugustuhin daw ni Gabriel ay makakabalik pa po siya sa laro na ito. But we have a timeout on the floor. Brent and Presray, let me hear your thoughts after the break. Thank you very much, Flo, on that report. So, nothing serious para dito kay Christian Nocum. At dito naman sa side ng Guagua, so si Jed Rodriguez nga yung nasabihan na kailangan ay maging consistent ang kanilang team when it comes to offense and defense. We have a timeout. We'll be back. Back into live action with exactly 5:01 remaining here in the fourth quarter. So nothing serious daw yung injury ni Christian Nocum kanina. So if he wants to, he can come back. Pwede pa. May natitira pa siyang 5 minutes eh. Pwede pa siya magpakita. And pwede pa nila itong habulin, kumbaga. Yes, 62, 74. May 5 minutes pa. Sipag lang talaga sa depensa. And that miss 2 free throws ay makakatulong para sa San Simon. 4:50 remaining. Here comes Joshua Bato. Sends it to the corner. The fake. 8 to shoot para dito sa mga nakaberde. 3 on the way for CJ Pangan. No good. Offensive rebound for San Simon. The reverse is fouled. Ang haba pala nun. At pagkakataon rito na muling ibaba ang kalamangan sa 10. 2 free throws para dito kay number 22. That is Andre Punsalan. And his first one is too strong. Medyo malakas ang pulso. Baka patusok kasi yung tira niya. Yes. Dapat medyo paloban ng konti. Tingnan natin ang gagawin nito. 74 to 63. Serrano is fouled and he'll be heading to the line for 2 more free throws. At pagkakataon na iangat sa 13 muli ang kalamangan netong Guagua. Kala ko, saka salpak na. Kasi ang ganda ng buwelo niya, tapos ang haba niya. Pwede, di ba? Pero yung bump ng defender niya talagang enough nandun para pigilan yung tira na yun. Yes. And instead, 2 free throws para dito kay Serrano where he misses the first. 1 out of 2 para dito kay Serrano. So we would like to greet again Governor Nanay Lilia Pineda and Vice Governor Delta Pineda. Happy watching. And the lead is down to 9. It's a single-digit affair, Presray. Yes, kasi ang San Simon, kung mapapansin mo, enjoy lang nila yung game. Diba? And right now, they're in striking distance. Sanchez misses. Serrano, another offensive rebound. And a follow. Malapad, malaki. May footwork.
Yun ang advantage ni Serrano. Balik sa San Simon ng bola. CJ Pangan with a jump shot. That's short. Rebound for Jed Rodriguez. Another one. Stolen. And a wide open Andre Punsalan. 9-point game, Press Ray. Yan ang nakakatakot pag sinipag yung San Simon ng ganyan. Depensa, tapos pensa nila. Diba? Pinapakita lang din ng San Simon na kaya nilang makipagsabayan with or without bearing sa kanilang laro ngayong araw na ito. Sanchez is blocked right there. Bato with the rebound. Yun lang, walang depensa San na Simon naman. is pushing. CJ Pangan with a jump shot. That's short. 3 on the way, no good. Malaking opportunity sana yun para sa San Simon. Hininto niya pa eh. Dapat pinasa niya na lang sa kasama niya. Pero okay lang, ganun talaga. 77-68. Siyam ang kalamangan ng Guagua dito. Sanchez inside Serrano. And Serrano is fouled. If you're San Simon, you want Serrano going to the line dahil nakita natin kanina on his last 4 free throws, isa lang ang naipasok niya. Pwede yun. Pwedeng isa sa mga weak tip ni Serrano yun. Na papunta siya sa free throw, parang Shaquille O'Neal dati, di ba? And at the line, Serrano. At parang naririnig ata tayo ni Serrano. He makes the first free throw. Sabi niya, anong walang shooting? Meron ako niyan. Di ba? So, second free throw for Serrano. Garrett, malinis! Meron ako niyan. Talagang hindi ko na sinit yung mga free throw kanina para batiin niyo ako. Lead up to 11. Layup no good. Nice defense right there by Serrano. And time is not on San Simon's side. Instead, Guagua will waste some time here. Jed Rodriguez, hindi nila kailangang magmadali rito. Rodriguez on the attack. Wow! He's fouled. He'll be heading to the line for 2 shots. Etong Rodriguez, pa-control niya lang yung mga gusto niyang gawin. Malayo mararating ng batang to kasi mataas yung talon, tapang, di ba? Nandun yung ano niya eh. Gigil sa game eh. Pero yung mga decision making lang. Talagang kailangan niya mag-adjust para sa mga susunod nilang game. Ma-perfect niya na yung mga gusto niyang gawin. Especially heading into the playoffs. Yes, diba? Papunta na sila sa playoffs. Alam naman natin na kailangan yung batang yan. 2 minutes and 10 seconds remaining. Must basket para dito sa San Simon, and we got a foul. And Guagua is not yet in the penalty. That's just their 14 fouls. Yan ang maganda sa mga taga-Pampanga. Dahil sportive sila. Kahit anong ligang nandito, especially itong ginagawa ni Governor Lilia Pineda at ni Vice Gov Delta Pineda na talagang full support ng mga tao dito. So eto na ulit ang San Simon. 2:05 remaining. Sanchez with a steal. Yung length ng batang ito. As we head into the deep waters, last 2 minutes po dito sa ating first game. Parang first quarter pa lang sa kanya, no? And Tindugan with another basket. Batu fakes, Batu fires, Batu misses. Sanchez with another rebound. Grabe, pang-best player talaga yung Sanchez na to. At medyo magsusunod na ng oras dito ang Guagua. Yes, hindi na kailangan magpadali. 1 minute, 28 seconds na lang. 10 to shoot. Sanchez drives and finishes! Woo! Wow! Bon Sanchez with an exclamation point. Air Sanchez! Yes! Grabe yun. Got a whistle and a foul. And that might just do it for this ball game. Great battle showed by San Simon. But we take a look at this replay. Baseline drive, no problem para dito kay Bon Sanchez. He makes the most out of every opportunity. Pwede. Sanchez na to, ha? Pati yung bato. Diba? Marami dito sa larong ito. Si Jed Rodriguez, andyan din. Ito, si CJ Pangan pwede rin with his shooting. Grabe CJ Pangan yun, misses a second. Parang Sanchez secures another rebound. Kala mo, first quarter pa lang. Final minute here in this ball game. So San Simon will finish at 6-2 in the standings.
So abangan nila yung resulta mamaya ng Santo Tomas versus Bacolor. I think Guagua 6-2. So both teams are, so mamaya in second game natin, Bacolor and Santo Tomas, they are both 5-2. So medyo mabigat yung implications ng ating next game. At I'm sure papanoorin ito ng Guagua dahil malaki ang standing implications. Siyempre, mga scout ng coaches, nandiyan na yan, ready yan para mamaya sa game na yun. Kasi kailangan nila yun. Para magkaroon sila ng mga, alam mo yun, input sa game plan na gagawin nila pag nakaharap na nila kung sino yung mga kaharap nila doon. At ang number 5 sa standings ay maglalaro agad bukas. Wow! In our step ladder playoff. So sobrang laki ng panalo nitong Guagua ngayong araw dahil guaranteed sila na medyo makakapahinga ng bahagya. Unless they will be the number 2, they will play tomorrow. Number 4 pala mga kalaban ng number 5 natin bukas. Yung iba, yun ang gusto eh. Yung makapahinga ng bahagya. Yung iba, makapahinga. Yung iba naman gusto laro ng laro, di ba? Yes. Kasi yung mga yan, di naman napagod yan. Condition yan. Final seconds. And... exclamation point right there. Natawa rin siya eh. There's your final score, 86-68. Guagua will finish 6-2 in Group B, habang itong San Simon, they will end their season 1-7. Great showing pa rin para dito sa San Simon, Presre. Totoo yun. Yung pinakita nila, hindi biro yun. As a player tong mga to, talagang gusto nilang magpakita para sa sarili nila for exposure. Diba? Especially sa mga boss nila, like mga mayor nila, di ba? Siyempre, iba yun eh, di ba? Hindi lang kasi yan ang liga dito sa Pampanga, ang dami. After neto, may mga tinatawag na Mayor's Cup yan, di ba? May mga interbarangay pa yan. Tapos sa mga lugar-lugar nila, may liga sila. Tingnan natin pa yung score. There's your final score, 86-68. Tulong-tulong tayo, Guagua with the big win. At mga kasama nga. Pero sino nga ba muna ang ating best player of the game? Dadalhin natin yan kay Flo Del Agua. Flo, who is our best player of the game? Jeremy, nasa tabi ko nga ngayon ang unang nagpakilig sa atin sa tanghali po na ito. Bonbon Sanchez is our best player. Bon, alam ko nababasa mo yan. 28 points, 8 rebounds, and 1 assist. Gusto kong tanungin kung paano yung naging laro mo ngayon, pero mas curious ako, bakit ba kulay red yung buhok mo? Sino bang idol mo at ano ba to? Style ba to o may kinalaman to sa paglalaro mo din? Pinatulad ko kay Rene Butterbonia. Yun lang eh. Bon, itong laro na ito, alam naman natin, no? Kung tutuusin, non-bearing naman siya, di ba? Ang dami nyo ring mga teammates na injured at hindi nakapaglaro, pero parang simula pa lang ng first quarter, pinaramdam mo sa mga fans dito sa Brenzy na lalaban ka talaga at hindi mo hahayaang hindi maging importante yung laro na to. Tama ba? Una-una nagpapasalamat ako sa itaas at sa coaches namin. Bonbon, balita ko, isa ka sa mga pinakasikat dito eh. In fact, nag-warm up ka pa lang eh, pinaghihiyawan ka na. This is your chance na i-shout out ng mga taga-suporta mo at ang inyong kupunan. Unang-una, shout out sa family ko dyan at sa mga tropa ko. Yun lang. Bon, papunta na kayo ng playoffs. Baka gusto mong anyanyahan ng mga kababayan nyo sa Guagua na suportahan kayo sa mga susunod na araw. Sa mga kagwagwa ko, manood kayo sa susunod namin na laban. Yun lang po. Thank you. Maraming salamat once again. Bonbon Sanchez is our best player of the game. 28 points po and 8 rebounds. Pero marami pa daw siyang baon para sa mga susunod na laro. Gentlemen, balik muna sa inyo. Thank you very much, Flo Del Agua. So there's some highlights from our game. Any final thoughts, Coach Ray? Nakaka-excite yung ginawa ng Guagua na, especially yung interview kay Bonbon Sanchez, di ba? Sobrang nag-enjoy yung mga teammate niya na supportahan siya, kulitin siya. Alam mo yun, ang sarap ng feeling na gano'n na, kunyari, ikaw ang coach ng team na yon na na-enjoy nila yung mga pinaghirapan nila, di ba? Nakakatawa sa mga taga-Pampanga. Thank you sa support sa ginagawa nila Governor Lilia Pineda and Vice Gov Delta Pineda.
So 28 points and 8 rebounds nga ang final stats netong si Bonbon Sanchez, and Guagua will finish 6-2 heading into the playoffs. Up next po, gusto ko Progreso Santo Tomas taking on Bacolor. I love you all. Malaki rin ang implications nito sa standings, but for now, magpapaalam muna kami. For Flo del Agua, for President Ray Alao, this is Brent Anaya. Ito po ang 2026 Governors Cup Pampanga.